Kasaysayan ng lalawigan ng Bataan, ang Bataan ay isang lalawigan sa Rehiyon 3, gitnang Luzon, Pilipinas. Kilala ito sa makasaysayang papel nito sa ikalawang digmaang pandaigdig, partikular na ang labanan ng Bataan at ang Marcha ng Kamatayan ng Bataan. Ngunit ang kasaysayan nito ay mas malawak pa kaysa sa mga pangyayaring ito. Panahon bago ang kolonyalismo, ang mga unang nanirahan sa Bataan ay ang mga Aeta, isang pangkat ng mga katutubong Pilipino. Sila ay nanirahan sa mga bundok at kagubatan ng peninsula. Pagkaraan, dumating ang mga Tagalog mula sa Timog Luzon at nanirahan sa mga Kapatagan, panahon ng Kastila. Noong 1647, sinalakay ng mga hukbong pandagat ng Olandes ang Abukay, Bataan at nagsagawa ng masaker. Opisyal na itinatag ang lalawigan ng Bataan noong Enero 11, 1757 ni Gobernador General Pedro Manuel Arandia mula sa mga teritoryo ng Pampanga at korehimiento ng Mariveles na noon ay kinabibilangan ng Maragondon, Cavite, panahon ng Amerikano at ikalawang digmaang pandaigdig bago ang pagsalakay ng mga Hapones noong 1941. Ang Bataan ay isang military reservation para sa pagtatanggol sa Corregidor. Pagkatapos ng pagbagsak ng Maynila, dito nagtipo ng pinagsamang puwersa ng Amerikano at Pilipino sa ilalim ni General Douglas MacArthur. Nagsimula ang labanan ng Bataan noong Enero 7, 1942 at nagtapos sa pagsuko ng mga tropang Amerikano at Pilipino. Noong Abril 9, 1942, sumunod ang Marcha ng Kamatayan ng Bataan kung saan libu-libong mga bilanggo ng digmaan ang pinilit maglakad mula Bataan patungo sa Capas, Tarlac. Panahon pagkatapos ng digmaan, muling itinayo ang Bataan. Nagkaroon ng pag-unlad sa industriya, partikular na sa pagpoproseso ng petrolyo at pagmamanupaktura. Ang Freeport Area of Bataan, FAB, ay itinatag noong 1972 bilang isang espesyal na zona pang-ekonomiya. Ang turismo ay isa ring lumalaking industriya sa lalawigan. Konklusyon: ang kasaysayan ng Bataan ay isang salaysay ng pagtitiis, paglaban at pagbangon. Mula sa mga unang naninirahan nitong ETA hanggang sa pagiging isang mahalagang sentro, pang-industriya at pang-turismo, ang lalawigan ay mayaman sa kultura at kasaysayan. Ang mga pangyayari sa ikalawang digmaang pandaigdig ay nananatiling isang mahalagang bahagi ng pagkakakilanlan nito, ngunit ang Bataan ay higit pa sa mga ito. Ito ay isang lalawigan na patuloy na umuunlad at nagbabago.